Lord and Savior. Sa mga oras na 'to, Panginoon, kami po ay muli, Panginoon, nagtitipon, nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, sa aming mga buhay sa oras na 'to na muli mong binigyan ng purpose sa buong maghapon, sa umagang ito na binibigyan mo ng pag-asa, Panginoon. Ama, tunay nga na ang kapayapaan ay sa iyo lamang nagmumula, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng magulo, Panginoon, na buhay dito sa mundong ito. Sa iyo, Panginoon, na nakilala namin na Prince of Peace na tagpuan namin ng kapayapaan. Kaya Lord, maraming salamat o Diyos sa pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa na muli mong tinipon dito, O God. Salamat, Panginoon, sa blessing na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, sa iyong mga banal na salita na muli ka, Panginoon, Lord, patuloy na mangungusap sa amin sa oras na to, Ama. Tunay nga, O Diyos, na without your grace, Father God, without the touch of your grace, Father God, wala akong ihahayag, wala akong sasabihin, Panginoon, sapagkat ayon sa iyo, Panginoon Lord, sa iyo lang ang karunungan. Sa iyo lang, Panginoon, ang talino. Sa iyo lang ang kaunawaan, Ama. Kaya salamat na nagiging bahagi kami ng lahat ng ito, Panginoon, dahil sa iyo. Kaya Lord, salamat that you are who you are, Father God. Kaya purihin ka, dakilain ka, tulhatiin ka. Patuloy mong parangalan ng iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay. At patuloy ka naming makilala ng higit pa kaysa sa kahapon, Panginoon, ng mas higit pang mas malalim, Ama, upang ang bawat isa sa amin ay lalong mapalapit sa iyo, lalong magmahal sa iyo, lalong lalhatiin ang pangalan mo, Panginoon, at lalo kang sambahin for who you are, Panginoon. Dahil ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, na natanggap namin, Panginoon, lahat ng bagay even we don't deserve. Undeserving kami, Panginoon. Pero dahil sa iyo, because of you, Panginoon, because of your sukdulang biyaya, Ama, kami po ay nakatanggap. Kaya Lord, salamat sa matatanggap naming salita mo. Salamat sa pagpapala mo. Salamat sa iyo. Salamat, O God, in the mighty name of Jesus, we pray, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So patuloy po tayo sa ating pag-aaralan. Ano po? Last week, alam nyo, actually, wala akong conclusion doon. No po, sa mensahe. But God put in my mind na apart from Him, we cannot do nothing. Yun yung pinaka-conclusion natin last week. No po? So I believe that's the first thing na how we receive God's presence daily. No po? Paano natin marireceive yung presence ni Lord daily? Yung palang lagi nating isipin na hiwalay sa akin, wala kayo. 'Di ba? Hiwalay sa Kanya, wala tayong lahat. No po? That is the first point na I believe binigay ng Panginoon sa atin. No po? Kasi kung titingnan ninyo yung mensahe, wala naman siyang point. 'Di ba? Wala talaga siyang point. Sinasabi lang sa atin na huwag tayong pumokus sa sarili natin, huwag tayong pumokus sa mga problema natin, huwag tayong magdesisyon ng mga sarili lang nating desisyon kasi sa pamamaraan na ginagawa natin ganun, marami tayong namimiss, 'di ba? Huwag kang masyadong magtiwala sa sarili mo. Baka ikaw occasional lang pala na ginagamit, tas at the end, hindi ka pala kilala ng Diyos. Di ba? Yun lang naman di ba? Yun lang yung sa totoo lang, yun lang yung mga pinakilala sa atin ng Panginoon na huwag kang masyadong confident. Di ba? Kasi baka occasionally ka lang niya ginagamit, tapos at the end of the day, pag gumarap ka na sa Kanya, hindi ka pala niya kilala. Amen? Mas nakilala niya pa yung mga tao na pumunta sa kulungan, 'di ba? Na binigyan mo ko ng damit, sabi niya gano'n. Nung panahon na ako'y nagugutom, binigyan mo ko ng pagkain. Nung panahon na ako'y, 'di ba, nangangailangan ng kasuotan, binigyan mo ko. 'Di ba sabi ng mga tao, kailan po 'yun, Panginoon? 'Di ba? 'Di ba may mga tao na nagtanong na gano'n kay Jesus? At 'yun ang sinabi ni Jesus. Mas nakilala niya pa 'yun, mga tao na 'yun, na nagbigay ng tulong sa mahihirap, nagbigay ng damit sa mga walang damit, at dumalaw sa preso, 'di ba? Dumalaw sa preso ng mga tao kesa sa tao na nagpagaling ng sakit, nagtaboy ng mga demonyo, 'di ba? Sa pamamagitan ng pangalan niya. Kaya mag-iingat tayo. Baka dumating ang pagkakataon, nahaharap tayo sa Diyos, sino ka? Hindi kita kilala. Amen? Kaya napakaganda po na tinuturuan tayo ng Panginoon by His own wisdom. No po? Kasi even ako sa sarili ko, mga kapatid, pag pinapakinggan ko yung mensahe, no po, even ako sa sarili ko, natututo po ako. Amen?
At habang nagmemensahe ako, naluluha po ako kasi nga, sa bawat pangungusap na sinasabi ng Panginoon po, hindi ko kayo kasama. 'Di ba? Kapag kinakausap ako ng Panginoon ng madaling araw, katulad po kanina, 'di ba? Ang aga ko na naman nagising. Nagising po ako 3:00. Alam niyo 'yun? Parang 3:00 na ako laging ginigising. Kuhanin mo na 'yung notebook mo, sasabihin ko sa'yo. Alam niyo ba na wala akong mensaheng nakahatid, nakahanda kapag haharap ako sa inyo unless gisingin niya ako ng 3:00 ng madaling araw para magsulat? No po, para idugtong ko lang 'yung kasunod, part 1, part 2. Amen. Kaya this day, ngayong araw na 'to, pinagpala po tayong lahat. Po? Kasi we will know again how to receive the presence of God daily. Po? So last week, pinag-aralan natin at dapat natutunan natin doon na the more you stress, the more kang nai-stress sa lahat ng sitwasyon mo, yun pala yung panahon that the more God give you stretch. Nakita niyo po? Ang galing ng wisdom ni Lord, no? The more you stress, the more God give you stretch. Ibig sabihin, binibinat ka ng Lord. Pinupul ka niya, hinihila ka niya. Amen? Kung ang kahinaan mo, yung asawa mong babaero, di ba? Hihilahin ng Lord yung pag-uugali mo. Sige, kung saan ka dadalhin, kung saan ka mahina, emotion ba? Di ba? I-stretch ka ng Lord. Sige, emotion anak, hanggang pagsawaan mong emosyon, sige lang. 'Di ba? Hanggang mapagod ka ng mag-emosyon, magdilema, 'di ba, sa asawa mong babaero o sa asawa mong lalakero. Amen? 'Di ba? I-stretch ka ng Lord, maniwala ka. Hangga't hindi mo mapagtagumpayan yung moment na yan sa'yo ng buhay mo at i-entertainin mo lahat ng mga drama sa mundong ito. Sige, tingnan natin. Hanggang dumating ang pagkakataon, mananawa ka rin, kapatid. Amen? Hanggang mapagod ka na, walang pera, 'di ba? Poverty ba? Kahirapan ba? Lagi na lang wala. Sige, hangga't di mo matutunan makontento, i-stretch ka ng Lord. Sige, Jane, kahirapan ba? Sige na, kahirap pa. Yolando, hirap pa. Sige, hirap pa. 'Di ba? 'Di ba po? Ganun ang ginagawa sa atin. Problema ba? 'Di ba? Hangga't di natin binibigay lahat ng burden natin katulad ng pinag-aralan natin nung una pa na tinuturuan tayo ng Lord. Hangga't di mo tanggalin sa kamay mo lahat ng burden mo, diyan ka i-stretch ng Lord. Because why? God always find opportunity. 'Di ba? Laging naghahanap ng opportunity si Lord para katagpuin ka at katagpuin ako. Katulad ni David, 'di ba? 'Di ba po si David? Ayan, tanungin natin si Kuya Lindon. Kuya Lindon, paki-unmute nga. Bakit mo kilala si David? Saang paraan mo nakilala si Tatay David sa Bible, Kuya Lindon? Hindi ka po namin marinig, Kuya Lindon, wala pong boses. Naka-unmute ka, Kuya Lindon. I-unmute niyo po yung mic niyo. Hindi ka namin marinig. Baka may diferensya yung phone ni Kuya Lindon. Tanungin ko po si Tatay Yolando. Tatay Yolando, paki-unmute nga po yung mic ninyo. Saan niyo po kilala si Tatay David? Sa Bible po, Tay. Paano mo siyang nakikilala, si Tatay David sa Bible? Siya po ang pumatay kay Goliath, sis. Yes, amen, 'di ba? Nagiging great si Tatay David kasi napatumba niya, 'di ba? Yung nanglalait, 'di ba? Yung Philistine na si Goliath, nilalait niya yung mga people of God. 'Di ba? David become great. 'Di ba si Tatay David naging great siya dahil sa pagkakakilala natin sa kanya. 'Di ba? Sa ganung kaparaanan. 'Di ba? Na dati siyang nag-aalaga ng tupa, 'di ba? Pumunta lang naman siya doon, 'di ba? Para maghatid ng pagkain ng kanyang mga kapatid, bigla nang napalaban sa laban. 'Di ba? Doon siya kinatagpo ng Panginoon para maging great. 'Di ba? Pinractice siya sa mga hayop, sa mga bear, sa leon. Pinractice siya kung paano niyang iingatan yung mga hayop muna. 'Di ba? Sa pinakamababa. Bago siya ginawang great ng Lord. Amen? Ate Therese, paano mong kilala si Tatay Solomon? Bakit mo kilala si Tatay Solomon sa Bible? Saang paraan? Yung anak ni David.
Nawala ba si Ate Therese? Ayan, Ate Therese, Amen po. Si amen po. Solomon siya yung pinakamatalino eh. Amen. Pinakamatalinong tao. Siya yung Yes. sumulat ng ng ano ba yun? Sa English? Yung Proverbs. Proverbs. Oo. Siya yung pinakamatalino talaga. Kasi hiningi niya yung kay Lord. Yung talino niya. Amen. So praise God, 'di ba? Si Solomon po, hindi natin siya nakilala katulad kung paano natin kinilala yung tatay niya. Tama? Si Solomon sa ibang paraan. Si Solomon sa wisdom natin siya nakilala. But not being great. 'Di ba po? Nakita nyo the difference po ng mga kaloob ng Panginoon? 'Di ba? Kasi kung susundan mo yung kwento ni Tatay Solomon, hindi naman siya naging great talaga eh. Hindi siya katulad ng tatay niya na hanggang dulo naging end. Kung babasahin niyo po pinakamatalino pero sorry po naging bobo siya, 'di ba? Dahil sa kahinaan niya. Na dahil sa pag-aasawa niya ng marami. Na po, kung babasahin niyo po ang Solomon, King of Solomon sa King 11, makikita niyo doon. Na po, bumagsak si Tatay Solomon dahil sa kahinaan niya sa mga babae. Nag-asawa siya ng 1,000 ng marami, no po, at nagsumamba sa ibang Diyos. Pero pinakamatalino siya, kapatid ha. Ito ha, pinakamatalino siya pero naging pinakabobo siya nung sumamba siya sa ibang Diyos. Yun yung nagpabagsak sa kanya. At alam niyo kung sino, 'di ba, ang nagligtas sa kanya? Yung tatay niya, yung ginawa ng tatay niya si David. Kaya siya nagtagumpay sa laban. Pero yung tatay niya, naging pinaka-great yung tatay niya kasi walang laban si David na natalo. Sa 66 na laban ni Tatay David, wala pong kahit isang talo. Amen? At dahil sa pagsunod ni David, no, makikita niyo sa kwento ni Solomon, pati siya nagmana ng righteousness ni David dahil sa tatay mo, dahil sa pangako ko sa tatay mo, dahil sa covenant ko sa tatay mo, 'di ba? Pinamunuan po ni Solomon yung mga bansa at pinanalo siya because of tatay niya, hindi dahil sa kanya. Kaya ikaw kapatid, maaaring ikaw din ang dahilan na po para yung covenant ng Panginoon, 'di ba, sa'yo magmula. Yung salvation ng buong pamilya mo, sa'yo magmula. Amen? You have different story. Every one of us have different story, have different place. Na may iba't ibang lugar tayo na ilalagay tayo ng Panginoon. At last week, pinag-usapan natin yung mga paghihirap, 'di ba? Yung mga self-righteousness mo, yung mga ignorant natin pag di pala natin naintindihan yung mga ginagawa sa atin ng Panginoon. Si Tatay David, marami siyang rejection. And alam nyo kung anong pinaka-worst kay Tatay David, mismong tatay niya nire-reject siya. Sino dito yung mismong pamilya mo nire-reject ka? Ayaw maniwala sa'yo sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Sinasabihan ka na mukha ka ng baliw. Dahil sa Diyos na pinaglilingkuran mo, wala ka nang ginawa kundi magdasal. Diba? Wala ka nang ibang ginawa kundi ituro sa kanila yung salita ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. No? Bago kayo husgahan at i-reject ng ibang tao, may mas nauna sa inyo. No po? But alam nyo ba na ang rejection ay approval by God? Na sa tuwing nire-reject kayo ng mga tao, kayo ang ginagamit ng Diyos sa kanila para magkaroon sila ng kaligtasan. Amen? Kaya napakahalaga po na malaman ninyo na hindi dahil nire-reject ka, hindi ka effective. Kasi bago ka nireject po si Tatay David. Bago ka nireject, even si Adan at Eva nireject din. Amen? Ng tatay sa langit. Pero, binigyan pa rin ng pagkakataon. Amen po ba? Diba? Nireject din even mismo ang anak ng Diyos na si Jesus Christ nireject. Amen? Pero alam niyo ang pinakamaganda, they are not the judge. People is not the judge. Yung rejection na binigay nila sa Diyos, diba? Victory pala ng lahat ng sangkatauhan. Na akala lang ng mga mata ng tao dahil sa nakikita nilang worst, 'di ba? Sino nga ba ang tagapagligtas na mamamatay sa krus? 'Di ba? Siya lang 'yun. Siya lang ang nag-iisang Diyos, 'di ba? Na namatay ng 3 araw at nabuhay muli para ipakita sa atin that we are victorious. Para ipapatunayan sa atin na may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya nga yung first
'di ba? Na ano natin, na topic natin sa part 1. Yun pala ang pwedeng maging dahilan para ma-receive natin yung presensya ng Panginoon araw-araw, yung 'wag humiwalay sa Kanya. 'Wag humiwalay sa will niya, 'wag humiwalay sa way niya. Amen? Kasi pag humiwalay ka sa will at way niya, hindi mo magagawa yung divine purpose niya at divine calling sa'yo ng Diyos. Amen? Even your thought, kapatid, even yung pag-iisip mo, huwag mong ihiwalay sa Diyos. Kasi pag nag-isip ka na ng sariling isip mo, your thought is not my thought, sabi ng God. And even yung mga ginagawa mo, pag hiniwalay mo sa Panginoon yung ginagawa mo, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, lahat ng gawa ninyong mga tao, basahan lang sa harapan ko. 'Di ba? Basahan lang po ang lahat ng ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Kung hindi dahil sa Panginoong Jesus tayo gumagawa, lahat ng effort mo mapapagod ka. Lahat ng ginagawa mo mapapagod ka. Kasi hindi sa Diyos galing yung ginagawa mo. Galing sa sarili mo, napiling mo ikaw napakabuti mong tao. Napiling mo ikaw kaya ka gumagawa ng mabuti dahil mabuti ka. Napiling mo kaya ikaw sinasagot ng Lord yung mga prayer mo kasi mabuti ka. No. Dahil mabuti ang Diyos. Dahil may Diyos na sumasagot ng panalangin. Amen? Dahil kinakatagpo ka ng Diyos. Dahil gusto niyang malaman mo na yung mga tao na nagre-reject sa'yo, di ba, sa mga simpleng bagay, di ba, bibigyan ng katwiran ng Panginoon para mapatunayan sa kanila na totoo that you have the living God. Nabuhay yung Diyos mo, na naririnig niya yung sinasabi mo. When you say sa asawa mo na God will provide, huwag ka mag-alala. Mamaya, nandyan na. Kasi sometimes, yung mga people na pinagsasabihan natin, may doubt sila. Pero pag tinayuan mo at binuhay mo yung salita ng Diyos sa pamamagitan mo na sinasabi mo that Jesus is my healer, that Jesus is my provider, papatunayan niya yun sa'yo. Kaya nga ang salita ng Diyos nagiging buhay lang sa mga taong kayang sandalan ang salita ng Diyos. Kung kaya mong tungtungan yung bato na yon, papatunayan sa'yo ng Lord na I am your rock. But sometimes we don't see. Pero minsan hindi daw natin nakikita na lahat ng bagay na dumadating sa atin is opportunity sa Lord para patunayan niya sa iyo at sa akin that He is I am. Na may tama ang Diyos na i-prove niya yung sarili niya to reveal Himself sa cancer ni Ate Therese dati. Diba? Na hindi niya natanggap yung cancer na yun para patayin siya nung cancer na yun, kundi natanggap niya yung cancer na yun para patunayan sa kanya that Jesus is my healer. Amen. Opportunity, di ba? To open the business sa'yo. Na dati ayaw mong hakbangan yung business. Ayaw mong tayuan yung business. Pero sa buong 2 taon yan ang nagpakain sa'yo sa business na yan. Na even nagsasuffer ka bawat araw, hindi nagpabaya ang Panginoon sa'yo. Hindi ka niya ginutom. Kahit na nagkaroon ka, naisip ka pa ng isip, na depressed ka na, nagkaroon ka pa ng anxiety. Kaya kung meron po mga tao dito, no, na binalagyan kayo ng desire ng Lord na magtayo ng business, 'di ba? Isend kayo sa ibang lugar, 'di ba? O bigyan kayo ng career. Because God want the best for you. 'Di ba? Na yung career na yon, na yung business na yon, or even territory saan ka man dalhin ng Panginoon. Wherever you go, I go. Sabi nga ni pangalan to yung manugang ni Naomi na si Ruth. Wherever you go, I go. Kung sino yung Diyos mo, magiging Diyos ko. 'Di ba? Even si God sinabi niya, 'di ba? Have I commanded you to be courageous? 'Di ba? Hindi ba kita anak sinabihan na maging maging matapang ka? 'Di ba? Na maging courageous ka, na magpatuloy ka anak kasi kasama mo ako saan ka man magpunta. I am your Emmanuel. 'Di ba? Hindi dahil nasa Amerika ako, nandito lang yung Diyos. Kahit nasa Pilipinas ka, andyan din yung Diyos. Bakit? He is omnipotent and He is omnipresent.
Kahit nasaan nandun yung anak ninyo, nandun din ang Diyos. That is the powerful God na meron tayo. Ikaw, Kuya Raymond, hindi mo mababantayan yung anak mo ng 24 hours, but God can. Diba? Ikaw, Kuya Yolando, yung buong pamilya mo, hindi mo mababago, pero God can. Diba? Ikaw, Kuya James, kung palagay mo walang silbi yung buhay mo, bibigyan ng silbi ng Diyos. Ipapakita niya sa'yo that God can. Kaya nga sabi niya sa salita niya sa Philippians, di ba po? I can do all things through Christ who is strengthened me. Saan galing ang strength? Sa Diyos daw, hindi sa'yo. Kaya salamat sa Diyos na gumigising ka sa umaga na punong-puno ka ng lakas. Amen? Kasi yung strength galing sa Diyos, hindi sa'yo. Yes, mahalagang kumain ka, pero saan galing yung pagkain? Saan galing ang biyaya? Sa Diyos pa rin. Walang sa atin. Amen? Kaya, whenever God give us deliverance, di ba, sa bawat place na pinupuntahan natin, because God is lighting something, di ba? Nilalight ng Lord yung ibang bagay sa buhay mo para makita ng ibang tao na even you're suffering for the first time, meron siyang victory na i-deliver sa'yo. Deliverance. Yun yung tawag ng deliverance. Hindi lang sa mga espiritu na masasama, dinideliver ang tao. Even sa buhay mo, kung dating mahirap ka, di ba? Pwede kanyang pagyamanin. Dahil saan galing ang yaman? Sabi sa Samuel. Amen? Sabi sa Samuel ni Hannah, sa kanyang prayer, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng yaman. Ikaw ang Diyos na nagpapahirap at nagpapayaman. Amen? So, saan galing ang kayamanan? Sa Diyos. Walang sa atin. Amen? Kaya kung bakit ka nagsasuffer ngayon, bakit ka naghihirap ngayon? Na po? Some of us, di ba po, nakakaranas tayo ng mga paghihirap. Di ba? Bakit mo nararanasan yung mga paghihirap? Para ma-appreciate mo yung kahirapan. Para bago mo hawakan yung milyon, kapatid, bago mo hawakan yung milyon, Kuya James, di ba? I declare in the mighty name of Jesus. Ate Jane, Ate Therese, Kuya Raymond, Kuya Lindon, Kuya Yolando, Tatay Alejandro, Ate Gerani, Ate Kat, Nanay Andrea, Ate Billie Jean, even myself. Mararanasan natin kahirapan para ma-appreciate natin yung poverty. In that way, we appreciate millions. Diba? Hindi po ito prosperity gospel. It is given by God. I have planned for you, sabi niya, not to harm you, but to prosper you and give you hope in the future. Diba? Hindi po yung prosperity gospel. Amen? I decree and I declare too na kung sino man sa atin dito, by the Spirit of God, na buhay, na po, na nakikinig sa atin, as a child of God, na po, I decree and I declare na you find place para lumago ka. Na you find place na lahat ng tutungtungan ng paa mo mapaprosper, lahat ng hahawakan ng kamay natin mapaprosper. Because that is our portion. Yun yung binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit po? Because brokenness, na po, ang brokenness, ang kahirapan o ang kasiraan ng loob, hindi yan binibigay para mawala ng purpose. Brokenness is not without purpose. Na sometimes namimiss ng ibang tao. Diba? Broken ka ngayon, diba? But anong sabi ng salita ng Diyos? Jesus is close to the broken heart. Kabaliktaran ng mundo, no? Minsan kapag broke ka, kapag naghihirap ka, malayo yung mga tao sa'yo. Diba? Kapag nahihirapan ka rin, malayo yung tao sa'yo. Pero si God, baligtad. Yung gawa ng mundo, kabaligtaran kay Jesus. Kapag broken ka, mas malapit siya sa'yo. Kapag nasasaktan ka pala, mas malapit siya sa'yo. Diba? Nung pinagaling ni Jesus yung blind, na po yung blind na person, tinanong ng mga disciple niya, Panginoon, sino nagkasala? Diba? Ano sabi ni Jesus? Nobody. Wala. Walang nagkasala. Kung bakit siya pinanganak na bulag, para makita yung glory ko. So, hindi pala ibig sabihin, naghihirap ka dahil salbahe kang tao.
'Di ba? Hindi ibig sabihin may pagsubok ka dahil salbahe kang tao. Hindi ibig sabihin nagka-cancer ka dahil salbahe kang tao. O hindi ibig sabihin nagkasakit ka dahil salbahe kang tao. God want to see His glory because of you. And that is opportunity. That's your purpose. 'Di ba? Pag na-overcome mo 'yon, 'di ba? You will tell your testimony sa ibang tao. Amen? 'Di ba? Minsan yung iba daw sa atin, sabi ng Panginoon, no, by the Spirit of the Lord, na nag-i-speak kaninang madaling araw. Sabihin mo sa kanila, wag nilang sisihin yung sarili nila. Yung iba daw sa atin, sinisisi natin sarili natin. Ginagawan ko lang ng highlights yung buhay nila para mas maging maganda yung testimony nila. 'Di ba? Wag mo daw i-blame yung sarili mo kung sino man yung kinakausap ng Panginoon dito sa atin. Wag mo daw i-blame yung sarili mo sa lahat ng bagay na nangyayari sa'yo. Kasi sabi ni Lord, may purpose daw siya dyan sa lahat ng yan. Kasi gusto niyang i-highlight yan sa buhay mo para makita ng mga tao yung glory niya sa buhay mo at sa buhay ko. Yung iba daw sa atin dito, nag-iisip daw na ang dami mo na daw sinayang na oras. No, sabi ni God. No, hindi anak. Sabihin mo sa kanya, 'di ba? I'm going to show up. Magpapakita ako sa kanya. Magpapa-experience ako sa kanya na hindi nasasayang yung mga panahon na ginugugol niya, na hindi masasayang yung mga panahon na ginagawa niya, na hindi masasayang lahat ng yun, anak. I will show up. Amen? Purihin ang Panginoon po. No? Palawakin pa natin ng kaunti yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Amen? Tanungin ko po si Kuya James. Kuya James, saan po nagsimula ang kasalanan? Para hindi lang tayo nag-aaral, na meron tayong conversation. Kuya James, saan nagsimula ang kasalanan? Kila Adan at Eva. Okay. Ate Billie Jean, saan po nagsimula ang kasalanan? Para sa akin, no, nagsimula ang kasalanan sa pag-iisip po natin. Amen. Ate Kat, saan nagsimula ang kasalanan? Ate Kat, Nanay Andrea, saan? Sorry po. For disobedience. Okay. Nanay Andrea, saan po nagsimula ang kasalanan? Saan po nagsimula ang kasalanan? Dahil po sa pagsuway ng tao kay Eva at kay Adan, Nanay, bago po nangyari ang pagsuway ni Eva at Adan, sino po ang sumaway? si Eva sa babae. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Ano? Amen. Alam niyo po, yun daw po ang alam natin. Even ako, di ba, sabi ko nga kanina, anak, tanong niya po yun sa akin eh, saan nagsimula ang kasalanan? Ako din ang sagot ko si Eva at Adan, nagkakamali ka. Mali. Lahat tayo mali. Nagsimula ang kasalanan sa heaven, hindi sa lupa. Kuya Lindot, tama po ba? Tama ba yung sagot ng Diyos sa atin? Nagsimula ang kasalanan sa langit, hindi sa lupa. Hindi kay Eva at Adan nagsimula ang kasalanan. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa heaven, may law rin, may rules. Naintindihan niyo po? May rules din sa heaven. 'Di ba? Kaya nagkaroon ng kasalanan si Satan na dating anghel. 'Di ba? Ibig sabihin, may rules sa heaven. Amen? Without a law, 'di ba? Hindi magkakaroon ng guilty si Satan. Katulad dito sa mundo, 'di ba? Sa mga litisan natin, 'di ba? Sa judgment office, 'di ba? Bakit tayo nagigilty? Bakit yung mga tao nakukulong? Because sa law. 'Di ba? Na ating sinuway. Kaya tayo nagigilty. Tama? So, ibig sabihin, kaya binagsak si Satan sa lupa because may law sa langit. Amen? May law sa langit na hindi niya nasunod. Bawal pala yung pride doon. Amen? Nauna po ang kasalanan sa langit bago niya dinamay niya lang yung tao. Kaya Satan fall.
'Di ba? At nagbigay yun ng revelation at purpose sa Diyos para sa realm ng mga angel. No? Yun yung purpose niya para sa mga angel na hindi porke nasa langit kayo, hindi ko kayo pwedeng itapon. Dahil Diyos siya. Wala pong tanong doon. Dahil Diyos siya. Siya ang nag-create sa angel at siya rin ang nag-create sa atin. Amen? Kaya kung tayo po ay babatikos sa law ng Panginoon, diba, pwede din tayong mapunta. Depende sa pagpili natin. Even ang angel may free will. Diba? May free will ang angel. Kasi kung walang free will ang angel, mga kapatid, dapat hindi nagkasala si Satan. Amen? Pero dahil may free will siya, pinili niya na gusto niyang humigit kesa sa Diyos dahil sa pride. At yun ang naging revelasyon ng Panginoon para maipakita sa mga angel yung purpose niya. But the fall of Adam reveals the love of human race. Yung pagkakamali ni Adan at Eva, di ba, ay naging revelasyon ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. He that forgiven much, loved much. Pabasa nga po sa Luke 7:47. Sino pong makakabasa? Luke 7:47. Luke 7 po, 47. Amen po, sis. Luke 7:47. Amen. Sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Amen. Amen. Ulitin mo nga ate, yung may katarungan na basa. Amen. Sabi po sa verse 47, kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Amen po. Amen. So malinaw po sa salita ng Panginoon, ang taong pinatawad ng kaunti, kaunti lang pagmamahal. Pero ang taong pinatawad ng malaki, malaki ang pagmamahal. Yung iba daw po sa atin dito, na po, by the Spirit of the Lord, hindi mo daw kinukwento yung about sa yung testimony, kung saan ka nagmula, na po, saan ka, sa ano yung buhay mo dati, hindi ka daw nagte-testimony. Kung paano ka nakikipaglaban dati, nakikipag-away dati, kung gaano daw kapangit yung relasyon mo sa marriage mo dati, na nagfe-failed ng ilang beses. Kung paano ka daw nabubuhay sa pamilya mo na may mga witchcraft, na may mga bagay na ganyan, pangkukulam, mga bagay na pinag-aaralan, no? Hindi mo kinukwento yung iyong testimony dahil daw nahihiya ka. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito, lahat ng bagay, anak, may reason. Kung bakit ang Diyos gusto niyang magamit yung mga testimony daw natin. Hindi yan para itago mo dahil daw nahihiya ka lang. Na one day gusto ng Lord, ikwento mo yung testimony mo. Para makita nila na may katotohanan yung sinasabi ng Panginoon. Na bawat testimony ng isang tao, 'di ba? Bawat testimony mo ay galing sa mga test sa mundong ito. Na napaglabanan mo at na-win mo dahil sa kapangyarihan ng Diyos na buhay na yon na umabot sa iyo. That is the reason of testimony daw, hindi para itago sa box. Amen? Hindi para itago sa box yung mga testimony na yon. Na po. Kasi kasalanan na ng tao kapag ikaw ay ginudge because of your testimony. May pananagutan din daw sila sa tao, sa Diyos. Na po. Kung husgahan ka nila dahil sa testimony mo, pananagutan nila yun sa Diyos. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ang testimony natin ay hindi para itago. Kasi God revealed sa'yo para maging testimony sa lahat at maraming tao.
na yun yung ginawa niyang pagbabago sa buhay mo. Kahit pa witchcraft yan. 'Di ba? Para makita ng mga tao na totoo pala yung witchcraft. At pwede palang magbago kahit ikaw ay isang mangkukulam dati o pamilya mo ay lahi ng mangkukulam. There are very reason. God wants to walk with you. Gusto ng Diyos na lumakad siya sa'yo. Kasama ng mga testimony na yon. Because imperfection make God you perfect. Imperfection make God you perfect. Without imperfection, there is no perfection. Without imperfection, there is no perfection. Kaya, ang reason po ng Diyos, diba, para to i-show up ka, diba? I-show up, hindi itago. No? Kaya kung feeling ninyo, minsan yung mga nagte-testimony ng mga testimony nila, hindi po para mag-show up. Amen? Hindi para magyabang. Kundi ang Diyos po, ang gusto ng Panginoon is i-reveal natin yung mga kabutihan na ginawa niya sa atin as our testimony. Amen? Para ma-highlights po ang Panginoon. Para mag-glory po siya. Amen? Kasi without story, there's no revelation of God. Uulitin ko po, without a story, there is no revelation of God. Para daw ma-reveal, sabi niya. Hindi para kayo magyabang. Para ma-reveal na mas malakas ako kay Satan. Diba? Hindi yung kapag may problema daw tayo, puro yung problema ang pinag-uusapan natin, pero pag may ginawa na yung Diyos sa buhay natin, hindi man lang daw natin ma-praise ang Diyos. Kasi ang revelation daw, kapag may revelation daw, no, kapag may mga karibal o rival na tinatawag o katunggali na nakikipagkatunggali sa Panginoon, God's reveal, 'di ba? His purpose. Your purpose. God's reveal destiny. Your destiny. And God's reveal His intention. His intention sa'yo. Marami daw po sa atin, we're looking for our destiny. Pero nami-miss natin yung tama. Yung tamang destiny para sa atin. Karamihan daw sa atin po, no, nire-reject natin yung ating sarili. Pino-force natin yung ating mga sarili. Bakit hindi nila ako kayang mahalin? Bakit di nila ako matanggap? Nagse-self-pity ka daw. Bakit hindi nila matanggap yung mga ginagawa ko? Kapatid, God is telling you right now. Sinasabi po ng Panginoon sa atin na tayo ay pinupush niya sa bukas para i-preserve at para mag-preserve din ng ibang tao. Kung bakit, 'di ba? Bakit yung mga tao na kino-compromise mo? Bakit yung mga tao na piniplis mo? Bakit yung mga tao na hindi makatanggap sa 'yo? 'Di ba? Parang pinupush ka palayo o minsan feeling mo ikaw ang naglalayo sa sarili mo sa kanila. Di ba po? O sila yung nagtutulak sa'yo papalayo dahil inaayawan ka nila. God is preserving you. Pine-preserve ka ng Diyos na dapat mong maintindihan. Kasi, gagamitin ka niya. Di ba? Para maging preservation din sa kanila. Like I said last week po, si Joseph. Di ba? Yung spirit na meron si kay Joseph, yung betrayal na ginawa sa kanya, puro pagbebetray. Gumagawa ka naman ng mabuti, bakit ka binibetray? Gawa ka naman ng gawa ng mabuti, ba't ka sinasaksak sa likod? Wala ka naman ginawang mali, bakit puro laging ikaw ang mali? Di ba? Yung spirit ng betrayal sa mga tao, yung spirit ng unloyalty sa mga tao na nangyayari sa'yo. Si Shadrach, Medrak, di ba? Abednego, kahit hindi nila alam yung gagawin nila. Sige lang, itapon nyo kami, di ba? Pero hindi kami luluhod. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, even si Joseph, na gustong patayin ang kanyang sariling pamilya, sariling mga kapatid, tinapon sa balon, yun pala gustong i-preserve. Di ba? Gustong i-preserve yung, ano po, di ba? Yung tribes ng Judah,
sa pamamagitan niya. Di ba? Anak po siya ha, sa 12 tribes. Anak po siya pero wala siyang tribes. Sinabi ko po yan last week, di ba? Yung mga kapatid niya lang pala ang may mga lahi na pinili. At sa lahi nila galing ang lahi po ni Jesus. Amen? Di ba? Ang sinasabi ng Lord dito, anak, I am the salvation of Joseph. I am the one, bakit siya na-preserve? Dahil sa akin. Diba? Kaya nga hanggat hindi naintindihan ni Joseph yung dahilan, diba? Hindi siya nagpatawad. Hindi siya nagpatawad sa mga kapatid niya, kaya siya na-delay. Nagkaroon siya ng delaying. Bakit? Bakit ko po nagsabing nagkaroon siya ng delay? Sa panaginip niya, nakita niya yung nanay at tatay niya. Pero nung pinatawad niya at naintindihan niya palang yung ginagawa ng Diyos, wala na yung nanay niya, patay na. Because of unforgiveness. Diba? Pero kung hindi i-reveal ng Panginoon sa atin yung delaying na ginawa na yun kay Joseph, di ba? Because of Joseph, hindi dahil sa Diyos. Because of the decision of Joseph na hindi magpatawad. Nawala na yung nanay niya, namatay na yung nanay niya. Di ba? Hindi naranasan ng nanay niya na maging maginhawa kasi sa delaying ng unforgiveness. Baka ikaw, kapatid, dahil sa delaying ng unforgiveness mo, sa delaying ng unforgiveness mo, may mga taong naghihirap. Dahil nagde-delay ka. Amen? Pero nung naintindihan niya, ang Diyos ang may kasalanan, hindi kayo. Huwag niyo sisihin sarili niyo. Kasi ang Diyos talaga ang naglagay ng inggit. Di ba? Ang Diyos ang naglagay noon para ma-preserve si Joseph. Hindi yun kasalanan ng mga kapatid ni Joseph. Di ba? Nilagyan sila ng inggit ng Diyos. Dahil plano niya na ma-preserve si Joseph. Si Moises din, di ba po? Ay, si Samson, binasa natin last week. Ang Diyos ang may kasalanan, kaya akala ng nanay niya, di ba? Hindi niya nasunod ang gusto ng Diyos, pero si Yahweh ang mismong nagsabi nun sa kanya. Amen? Para mapagbagsak yung mga tao na yun. As a judge, di ba? Si Shadrach, Medrak, at Abednego, I am actually their salvation. Sabi sa atin ng Panginoon. Uulitin ko po. I am actually their salvation. Ako ang kaligtasan nila. Diba po? When Jesus is in the cross, anong pong sabi ng Panginoon? Forgive them. They don't know what they're doing. Patawarin mo sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang nalalaman. Ay, ang kanilang ginagawa. Diba? Sabi ng Panginoon, I am actually saving them. And you. At ikaw din. Kasama ka dun sa sinave na yun sa cross. Hindi ka pa pinapanganak. Diba, ang desire ng Lord sa'yo, maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan kung di mo naintindihan. Mapatawad ka kahit di ka pa humingi ng tawad. Kasi sabi ng Panginoon, makasalanan ka palang, pinatawad na kita. Kaya wala tayong binilt sa Diyos. Ang Diyos ang nag-build po sa atin. Diba, ang Diyos po ang nagligtas sa'yo at sa akin. Si Moises po, si Jeremiah, si David, si Haggai, si Elijah, si Elisha. I am actually saving them. Sa kabila ng pinagdaanan nila, bandang huli, sinave ko rin sila. Ako pa rin, sabi ng Lord, I am. Who do you say? I am. Sabi ganun ni ano, di ba? Ano sabi ni Moises? Sinong sasabihin ko kung sino ka kapag tinanong nila kung sino ka? Bakit natanong ni Moises yon? Kasi hindi lumaki si Moises na ang Diyos niya, si Yahweh. Ang Diyos niya po, yung Diyos ng mga Egyptian. Diba? Anong sagot ni Jesus? Anong sagot ni Yahweh sa kanya? Sabihin mo sa kanila, ako ang Diyos ng kanilang mga ninuno ama. Yun ang sagot ni Yahweh sa kanya. Diba? Ako ang Diyos ng kanilang ninuno, ang kanilang ama. Diba? Hindi sinabi yung Diyos mo, Moises. Ako yung Diyos mo, hindi. Bakit si Moises ang pinili? Pwede naman si Aaron, nakilala ang Diyos mula pa bata. O si Miriam, nakilala ang Diyos mula pa sa bata. Siya? Diba? Na ang kilala niya, Diyos-Diyosan? Diyos ng mga Egypt, lumaki sa mga ampon, inampon siya. Pero siya ang pinili ng Panginoon. Di ba po? Sabi mo sa kanila, Moises, I am who I am. Amen? Ginamit po si Moises para iligtas. Di ba yung mga tao na nagsasakop sa kanila, mga Israel na sinakop ng Egypt? Di ba? Kaya kung may mga people, di ba po, may mga tao daw po na nakikipag-away sa inyo.
ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos para sa kaligtasan nila. Same people. Same na tao na galit sa'yo, ba't kailangan mo itong gawin, ba't kailangan mong gawin yan, ba't kailangan mong gawin to, kasi ikaw ang gagamitin ng Diyos sa kanila para isave din sila. Kahit nakakainis na, kahit na hindi na sila kamahal-mahal, kahit ang dami nilang reklamo. Kaya lang daw po ang problema sa atin. Na po, we're trying different for the sake of our different. No? Gusto nating maiba. Binabago natin yung pattern. Wala pong binabago ang Diyos. Sabi niya, I am why who made you. Ako yung creator mo na gumawa sa'yo. Ako yung creator mo na lumikha sa'yo. Kung paanong ginawa si Kuya Lindon, same na ginawa kay Ate Jirani. Kay Kuya Lando, same na ginawa kay Kuya Alendrino. Kay Nanay Andrea, same kay Ate Kat. Kay Ate Teresa, same sa akin. I am why who made you. Ako yung gumagawa sa'yo, sabi ng Panginoon. Siya ang gumawa sa atin at siya din ang gagawa para sa atin. Pero yung iba daw sa atin, ginagawa nating different for the sake, di ba, ng mga bagay na gusto natin. Self-righteousness. Di ba? Sa totoo lang po ako, wala akong pakailam kung paano kayo namumuhay. Kung anong mga bagay na ginagawa ninyo. Wala akong pakialam doon. Pero dahil God create us para magmalasakit sa bawat isa. Amen? Diba? Para magtulungan sa bawat isa because we are the body of the Christ na sinasabi ng Panginoon. Diba? Na siya ang pumili sa'yo at pumili sa akin. Na anong karapatan natin para hindi sundan o hindi sundin? Diba? Ang sinasabi ng Panginoon sa atin ayon sa kanyang kalooban. Diba? Kasi alam nyo po, yung mga hindi natin pagsunod at mga bagay na pagsuway natin sa Panginoon ang nagbibigay sa atin ng stress at pagkalunod. Because of our pride, we are destroying our life. Dahil ayaw natin magpasakop, dinedestroy natin yung buhay natin. Si Jesus po, He's not trying to be different. Hindi tinry ni Lord na maging iba ang lakad niya. 'Di ba? Lahat ng circumstances ni God, 'di ba? Lahat ng sitwasyon niya, not because of his situation. 'Di ba? Para malaman natin na hindi binago ng Panginoon yung kanyang sitwasyon na nakaano sa kanya. From the ano pa lang sa mga propeta, 'di ba? Sa mga kanilang mga propesiya pa lang, 'di ba? Hindi ba sinunod ni Jesus 'yon? May binago ba siya? Wala. Wala siyang binago. Even pinadala siya ng Panginoon sa mundong ito, wala siyang binago sa path niya. Bakit tayo daw? 'Di ba? Ayaw natin sumunod sa path na gusto ng Panginoon sa atin. Not because of his behaving, 'di ba? Kaya nag-make difference ang Lord. 'Di ba? Hindi din dahil sa kanyang look, kasi ginawa din siyang tao ng Diyos. 'Di ba? 100% na laman, 100% na tao, 100% na Diyos. Not because the way siyang magsalita. Hindi lahat 'yun. 'Di ba? Hindi lahat 'yun yung difference ng Lord sa atin. Kasi tinuturuan niya din tayo sa lahat ng bagay na 'yun. Kaya lang, alam niyo po kung bakit tayo nagbabago-bago at pabago-bago? Because iniibahan natin yung path na gusto ng Lord sa atin. Yung daan na gusto ng Lord sa atin. Gusto natin sa different way at different place kung saan niya tayo dinadala. Amen? Kaya kapag nakakamit daw tayo ng mga people, di ba? Sila noon, kapag nakakamit sila ng mga people, di ba, ng mga tao na magtuturo sa kanila, sinasabi nila noon, bakit ikaw, hindi ka ganun katulad sa pastor namin pag nagtuturo? Iba ka magsalita, di ba? How come na hindi ka katulad ng mga propeta kung magsalita? Di ba? Yung mga propeta na nakilala nila, ibang-iba si Jesus. Kasi hindi nababali yung decision ni Jesus. Hindi nababali yung way na ginagawa ng Lord sa kanya. Hindi nabali yung way ng Ama sa kanya. Kahit pa ayaw niya, kahit pa nahihirapan siya, sabi niya, Father, let your will be done sa buhay ko. Diba? Kahit nasasaktan siya, kahit mahihirapan na siya, kahit lumuluha siya ng dugo.
Ang salita pa rin niya, let your way, let your will, let your divine purpose, let your path. Hindi iniba ng Lord. Kung kinakailangan mamatay siya sa krus, yun pa rin yung sinundan niya. Kaya kung gusto nating ipako sa krus kasama ng Lord, na yung lumang pagkatao natin ipako at mabuhay ang Diyos sa buhay natin. Huwag nating baguhin yung path na nilalagay ng Lord sa buhay natin, even in our difficulties. Kahit pa nahihirapan tayo, kahit pa napapagod tayo, kahit pa naghihirap tayo, kahit pa nasasaktan tayo. Iba yung path na nilagay sa Diyos. Mas mabigat. Mas mahirap. Mas masakripisyo. But we are all living by grace ngayong panahon na to. Pero pilit pa rin natin binabago yung path. Pati even pag-iisip natin, binabago pa rin natin. Sabi nga ng Panginoon, ang pag-iisip mo, hindi ko pag-iisip. Kaya kung may mga bagay na piling mo imposible sa'yo, sa akin, hindi anak. It will forever my way. At wala akong babaguhin. My way is my way. My will is my will. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. My path is my path. Diba? Kung anong path at purpose, my purpose is my purpose. His purpose, not our purpose. His righteousness, not our righteousness. His holiness, and not our holiness. Amen? Kaya po, dito po ako magtatapos. Pabasa po sa John 14, 2 hanggang 6. John 14 po, 2 hanggang 6. Yung may puso po na pagbabasa. John 14, 2 hanggang 6. Meron po bang nakakita? Patulong na nga lang po. John 14, 2 hanggang 6. Palakas po, Ate Dilig. Sabi po, sa bahay ng aking ama ay marami po dito. Kung hindi, Ate, putol-putol po. Ate, putol-putol. Wala ka pong signal. dito paghanda sila ako kayo. Wala na lang po sis. Pahanap nga po. Sino pong may malakas na signal? John. po talaga. Sis Bev, malakas po ba sa akin? Ayan po. Ate Shirley, pabasa nga po. John 14, 2 hanggang 6. Po. Sabi po dito, sa bahay, pang-mute po yung iba. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako doon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen po. Ate, pakiulit nga po. 14:2. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Verse 5, sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta.
Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Yun na po. Amen. Di ba po? Hindi iniba ng Diyos yung daan. Amen? Di ba? Maaaring si Jesus, different yung way na ginawa niya. Pero yung place na pupuntahan niya, yung place din na pupuntahan mo at pupuntahan ko. Sinasabi ni Lord dito, kung dito to yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Na makikita niya tayo, na makakatagpo natin si Lord, na babalik siya. Dinala ni Lord yung katawan niya, kasi babalik siya. May second coming po ang Panginoon. Kung nasaan ako, doon din kayo pupunta. Sa bahay ng tatay ko, may tahanan kayo. May mga mansion kayo doon na ginagawa na piniprepara para sa iyo at para sa akin. Huwag niyong ibahin yung daan ninyo. Yun yung sinasabi ng Lord sa atin. Huwag niyong ibahin yung daan ninyo. Hindi pwedeng maiba yung daan ninyo sa daan na ginawa ng Diyos sa atin. Tinanong ni Thomas, paano? Hindi namin alam kung saan ka pupunta. Sabi ni Jesus, ako yung daan, katotohanan at ang buhay. Walang sino mang pupunta sa Ama, kundi dahil sa Kanya. Ang linaw po na sinasabi ng Panginoon sa atin sa konklusyon, siya yung pag-asa natin. Huwag na tayo lumiko-liko ng daan, kapatid. Tinuturo sa atin ng Panginoon, huwag kayong umiba ng daan dahil lang nahihirapan kayo. Huwag kayong umiba ng daan dahil lang naiinis na kayo. Huwag kayong mag-iba ng daan dahil may mga sakit kayo. Huwag kayong mag-iba ng daan dahil tinatrigger kayo. Huwag kayong mag-iba ng daan dahil naghihirap kayo. Kasi yung path na binigay ng tatay niya sa kanya, yun yung daan na nagparating sa kanya sa lugar kung nasaan siya ngayon. At ganun din sa'yo. Kung hindi mo babaguhin yung daan na yun ng paghihirap kasama ng Panginoon, hindi mo rin matatagpuan yung lugar na yun kung iibahin mo yung path na yun. Kaya dapat matagpuan tayo ng Lord. Diba? Sabi niya nung first na part 1 natin, sabi niya, anak, hiwalay sa akin. Wala ka. Kaya ngayon sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, I am your place. Diba? Yung place na kung nasaan siya, doon ka rin. Kaya hindi ka pwedeng humiwalay sa Kanya. Dahil yun din ang magtuturo sa'yo ng daan. Dahil siya mismo yung daan, I am. Sabi niya, siya mismo yung katotohanan, I am. Sabi ng Panginoon. At siya po yung buhay na walang hanggan, I am. Sabi mo rin ng Panginoon sa inyo, I am who I am. Yun po sinasabi ng Panginoon sa atin. Huwag tayo magdaan ng different na way po, Purihin po ang Panginoon kasi tinuturuan niya tayo ng mga revelasyon na ganito na hindi niyo maririnig kahit kanino. Hindi niyo po maririnig kung hindi ipapahayag ng Panginoon sa atin. Kaya purihin ang Panginoon, sa Diyos lang po ang lahat ng kapurihan, sa lahat ng nakarinig ng mensahe na to at makakarinig pa para sa iyo to at para sa akin. Kaya kung hindi ka na makakita ng katotohanan sa mundo, sa Diyos ka kumapit. Kung hindi ka na nakakakita ng pagtitiwalaan na tao, sa Diyos ka kumapit kasi siya yung magsasabi ng totoo sa'yo. You are a friend, kaibigan ka ng Diyos. Diba? Kung wala ka ng asawa, asawa ka ng Panginoon. Diba? He is your, diba? Bride ka ng Lord. Amen? Kaya, kung naghahanap ka pa ng mga kapartner, diba, na hindi mo matagpuan, makakatagpo mo yun sa Diyos. Don't make different. Na po? Dahil hindi tayo ang gumawa ng way, will, at way. Na po, na para sa purpose natin, yung divine purpose kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Let's pray. Panginoong banal, Diyos nakapangyarihan sa lahat. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga way po na ginagawa namin, Ama, because of suffering, stress, anxiety, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, Lord, kung pilit namin tinatanggal yung mga suffering na to sa buhay namin at lumiliko kami sa ibang daan lang para masabi namin that this is not your way, Panginoon, sa buhay namin dahil naghihirap kami.
Na Lord, hindi mo binigay lahat, Panginoon, ng mga ito, ng mga kabigatan na Panginoon na to, kung hindi mo rin kami tutulungan sapagkat ikaw ang nagsabi na ikaw ang daan. At ikaw rin ang kaparaanan, Panginoon, na walang hihigit sa limitasyon namin na ibibigay mo kung hindi namin mapagtatagpupayan, kung matututunan lang namin tanggapin, Panginoon. At patuloy na magtiwala na hindi dahil makasalanan kami, kaya namin nararanasan yung mga paghihirap, Panginoon, o mga kasakitan o pighati sa mundong ito. Just to reveal your glory, Lord, sa buhay namin at sa mga tao sa paligid namin para ma-preserve kami sa huli, Panginoon. Para ma-preserve din kami sa salvation ng buong pamilya namin kung paano mong ginawang nagligtas, Panginoon, sa taggutom si Joseph. Nagligtas sa kanilang buong pamilya para mabuo ang tribes, Lord, ng Judah, Panginoon. Para isilang ka. Na may mga bagay, Panginoon, na hindi namin maintindihan. Pero Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan, ng karunungan, Panginoon, at talino na nagmumula sa iyo. Lord, patuloy mo kaming i-build, Lord. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas ng loob na lumaban sa buhay na ito. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas ng pangangatawa pisikal at espiritual, Panginoon, para makapagtagumpay kami, Ama. Salamat sa banal na Espiritu na gumagabay at nagtuturo sa amin, Panginoon, na patuloy i-highlight, Panginoon, Lord, ang iyong mga salita na mabuhay na buhay sa amin, for you are our living God. Buhay ang iyong mga salita sa lahat ng taong tutungtong at tatayo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa pagpapaugat mo sa amin ng matibay at matatag because you are our God. Because you are who you are. Because you are our healer, Panginoon. Our sovereign God. Our almighty God. Our powerful God, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa araw na to. Purihin at dakilain ka, O God, sa lahat, Panginoon, na revelasyon at pangunawang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng sukdulang biyaya mo, O Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, kapangyarihan at katwiran sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat sa buhay mo, Etra Beverly, sa napakagandang mensahe na ipinahayag mo ng Panginoon sa buhay mo.